Simulan natin ang video na ito sa isang tanong. Kailan ka huling nagpasalamat sa Panginoon? Hindi yung quick na, "Thank you Lord ha," pero yung talagang galing sa puso mo. Kasi kung honest tayo, ang dali magpasalamat kapag okay ang buhay natin. Kapag meron tayong pera, kapag healthy ang ating family, at kapag smooth sailing ang lahat. Pero kapag hindi, paano? Paano kung sunod-sunod ang problema mo? Paano kung walang breakthrough? O pakiramdam mo, iniwan ka na ng Diyos? Magpapasalamat ka pa rin ba? Today, pag-usapan natin ang isang bagay na kayang magbago ng buhay mo. Thankfulness in every season. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Pansinin natin, hindi sinabi na give thanks for good circumstances only. Ang sabi, in all circumstances. Ibig sabihin, kahit masaya ka, kahit malungkot ka, kahit may problema ka, o kahit hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari sa iyong buhay sa ngayon, magpapasalamat ka pa rin. Pero let's be real, ang hirap gawin ito. It's easier said than done. Kasi ang natural response natin kapag may problema ay magreklamo, magtanong ng Lord, bakit? O mawalan ng pag-asa. Pero alam mo kung bakit gusto ng Diyos na magpasalamat ka kahit mahirap? Hindi dahil gusto niya na pahirapan tayo, kundi dahil alam niya na thankfulness will protect your heart. Kapag nagpasalamat ka, nagbabago ang perspective mo, lumalakas ang iyong faith, at naaalala mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Ang sabi sa Psalm 107 verse 1, "Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever." Ito ang dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat. Hindi dahil okay ang sitwasyon, kundi dahil God is good. At ang pagmamahal niya, hindi nawawala, hindi nagbabago, at hindi natatapos. For example, may isang tao. Pangalanan natin siyang Juan. Si Juan ay nawala ng trabaho, biglaan, walang warning. Tambak ang kanyang bills, mabigat ang kanyang responsibility, let's say siya ay breadwinner ng kanyang pamilya, emotionally siya ay down na down. At ang unang reaksyon niya, nagtanong siya sa Diyos, "Lord, bakit?" Pero isang gabi, habang siya ay nagpe-pray, may na-realize siya. Kahit nawalan siya ng trabaho, una, buhay pa rin siya. Pangalawa, kasama pa rin niya ang kanyang pamilya. Pangatlo, may pagkain pa rin naman sila sa mesa. At ang pang-apat at pinakamahalaga sa lahat, hindi siya iniwan ng Diyos. So instead na magreklamo, nagsimula siyang magpasalamat. Hindi sa pagkawala ng kanyang trabaho, kundi sa presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang problema at pinagdadaanan. Pagkatapos ng isang linggo, may dumating na bagong opportunity kay Juan. Mas maayos na trabaho at mas aligned sa kanya. At doon niya naintindihan na minsan ang pagkawala ng isang bagay ng trabaho, gamit o tao sa buhay natin ay daan para sa mas magandang plano ng Diyos para sa atin. So, paano mo ito i-apply sa iyong buhay? Number 1, magpasalamat sa maliliit na bagay. Hindi mo kailangang hintayin ang malaking blessing. Magpasalamat ka kapag ka nagising ka, magpasalamat ka sa pagkain,
magpasalamat sa pamilya, at kahit sa simpleng araw kasi blessing yan. Ang pangalawa ay magpasalamat kahit hindi mo naiintindihan. Hindi mo kailangang ma-figure out ang lahat ng bagay. Minsan, faith muna bago ang ating understanding. Ang pangatlo ay palitan ang reklamo ng pasasalamat. Every time na gusto mong magreklamo, itry mo na magpasalamat. For example, Lord, nahihirapan ako pero thank you kasi kasama kita. Ang pang-apat ay gawing habit ang gratitude. Hindi lang once a week, hindi lang kapag Sunday or Linggo. Everyday lifestyle. Alam ko may mga nanonood ngayon na pagod na, nasasaktan o nawawalan ng pag-asa. O baka naiisip nyo, paano ko magpapasalamat kung ang bigat ng pinagdadaanan ko? Ito lang ang pwede kong sabihin sa lahat ng may mga pinagdadaanan. Hindi mo kailangang maging okay para magpasalamat. Kailangan mo lang magtiwala na may ginagawa ang Diyos. Let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Kahit hindi ko naiintindihan ang lahat ng nangyayari sa buhay ko, pinipili ko pa ring magpasalamat. Salamat dahil mabuti ka. Salamat dahil hindi mo ako iniiwan. Salamat dahil may plano ka kahit hindi ko pa nakikita. Turuan mo ako maging grateful hindi lang sa magagandang bagay kundi kahit sa mahihirap na sitwasyon. Palakasin mo ang aking pananampalataya, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Kung nakarelate ka sa message na ito, comment below. Thank you, Lord, in every season. At tandaan natin na hindi nagbabago ang Diyos kahit magbago ang buhay mo.